Welcome to Donmar TV News Channel. May katibayan anya si Senator Risa Hontiveros para patunayan na lehitimo ang warehouse staff ng Formally na kanilang ipresenta sa Senado na nagsiwalat kamakailan ng pagpapalit ng expiry date sa face shield na isinuplay sa gobyerno. Ito'y matapos ang naging alegasyon ng isa rin umanong empleyado ng Formally na binayaran umano ng company na Hontiveros ang naturang testigo para magbigay ng testimonya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang video na ibinigay ng Formally at ipresenta rin sa media ni Attorney Ferdinand Topacio na abogado ngayon ni Formally Director Lincoln Ong, sinabi ng isa ring nagpakilalang warehouse staff ng Formally na katrabaho umano niya ang testigo ni Hontiveros na nagngangalang VJ. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Formally. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney JB Kema, abogado po ni Miss Hontiveros. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. Itinanggi rin nito ang umano'y nangyayaring anomalya sa warehouse. Kaya po namin patunayan doon sa loob po ng production na wala pong ganon. At doon po sa sinasabi na sa mga reject na nakarating po sa mga frontliner na daw po hindi po yun totoo. Ayon kay Topacio, pag-aaralan nila na sampahan ng kaso si Hontiveros. Ayon naman kay Hontiveros, mismong ang testigo ang lumapit sa kanilang tanggapan at may patunay anya na email para rito. Masusi rin anya nilang sinuri ang mga impormasyon na ibinigay ng kanilang testigo. Dagdag ng senadora, huwag na anyang tangkaing ilihis ang usapan dahil mismo ang Formally executive na si Crizel Grace Mago ang umamin sa anya'y ginagawang panggagancho sa gobyerno. Hindi rin uurungan ng senadora ang anumang kaso na isasampa laban sa kanya. Hirit din ito kay Topacio, hindi na umano nito maiisahan ang taong bayan at paso na rin ang script ng abogado gaya umano ng mga face shield na isinupply ng Formally. Bukas na isasagawa ang ikasampung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue. Dalawa lang yung isang observation ko, okay? Number one, sabi ko nga syempre, noong una parang hindi ako kasi ako yung tao mabilis magpaniwala. Kasi ano na ito it's words of the witness of Hontiveros and the words of itong yung bagong witness. Na pinresinta ni Attorney Topacio, di ba? So ako, as much as possible, I want to be in the middle. Ayokong isipin kagad na, hindi, tama ito, malito si Hontiveros, di ba? I mean, I'm putting myself doon sa gitna para naman wala mo ng biases. Pero ito, dito mo talaga makikita kung sino yung medyo maayos at hindi. Number one, saan pinresinta? 'Di ba? Ito sa Senado, which is public court. Ano ibig sabihin ng public court? Public opinion ang goal nila dito. Ibig sabihin, para mabuo yung mga iniisip ng tao. Ibig sabihin, hindi yan nakadepende sa katotohanan. Yan ay more or less nakadepende sa emosyon, nakadepende sa pinipresenta lang ng mga senador. Ibig sabihin, there is no way to cross-examine the witness. Diba? Kasi sa korte, para mapatunayan mong totoo yung witness, dapat i-cross-examine ng kabilang panig. Diba? So, si Hontiveros, yung kanyang witness, pinresinta lang niya sa Senado. Etong witness ni Attorney Topacio, they are ready to present it in the proper forum, which is court. Diba? Pinag-aaralan nila kung sa ombudsman ba sa kakasuhan si Hontiveros at kung ang isang abogado sa korte ba. So pinag-aaralan. Ang point ko dito, eto, hindi ka pwedeng manloko. Bakit? They are going to present it sa korte. Pag pinresent mo na yan sa korte, pag yan nagsisinungaling, naku po, yari ka. Dito to, di ba? Dito kasi walang way para pasinungalingan. Subukan mong excuse me po, chairman, pwede ko bang tanungin yung witness nyo? Tanungin mo? O sige, ano ka? Contempt. Nagigets yung ibig ko sabihin?
sigurado dito, hindi mo pwedeng tanungin yun. Pwede bang tanungin ni Topacio yung witness ni ano? Hindi. Pwede bang tanungin nung taga-Parmali yung witness niya? Hindi rin. Pag subukan mo, itry mo lang, taas mo lang yung kamay mo, sabi mo, boss, chairman, pwede ko bang tanungin yan? Gusto mo ikotem kita? Di ba, gaganunin ka kagad, di ba? Eh dito, maganda. Bakit sa korte? Pag sa korte, aba, labanan niya ng ebidensya. Sabi nga pag walang ebidensya, walang katotohanan. So, pwedeng i-cross-examine ng abogado ni Ontiveros, itong witness. Kasi kung kung ikaw mag-iimbento ka lang ng witness, napakahirap nun, Brad. Tapos ihaharap mo sa korte. Naku po, pag yan nagsisinungaling, naku, delicates yan. Pwede ka makasuhan, di ba? Yung totoo. Ikaw korte. Anong point ko dito? Ang point ko dito, kaya ako mas naniniwala ako dito kay Topacio tsaka yung kanyang witness kasi they are ready to present it in court. Sana, kung ako sa totoo lang, kung ako yung media, tatanungin ko si Ontiveros, sinasabi mong kasinungalingan yung sinasabi ng witness ni Topacio. Madam Senator, patay tayo pag ginanyan. Madam Senator, are you ready to present your witness in court? Kasabihin ni Ontiveros, ikaw, reporter, pwede kita ipakontem. Gusto mo? Kaya nga, alam mo, ito Attorney Topacio. Ituloy mo yan Kasi kung hindi mo itutuloy yan, morong lang yan. Ay, morong. Joseph Morong pala yan. Moro-moro lang yan. Kaya ituloy mo yan. Kasuhan mo si Ontiveros. Kasuhan mo yung abogado. Ito yung panoorin natin yung yung buong video para may idea tayo nung sinabi nung Ayan. Okay, ayan po yung video na pinost ni Attorney Trixie. Panoorin natin yung buong sinabi nitong pinresinta ni Attorney Topacio. Nalaman ko po siya sa warehouse. Siya po ay si BJ. Pag-aalam ko po, kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ. Si Attorney JB Kema, abogado po ni Miss Ontiveros. Ayan, si Attorney J.E. Bekeme. Anong Bekeme? Bekeme. Attorney J.E. Bekeme. Ano ba ito? Bekeme? Ano ba? Apelido yan, no? Bekema. Okay. Bekema, hindi Bekeme. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Ang taray, di ba? Republic of the Senate, ID niya, si Ryan Titazo, driver naman. Ito daw yung nag-abot ng pera. Ang nag-alok daw, di umano, sabi nung witness, ay yung attorney, yung abogado ni Ontiveros at ang nag-abot ng pera itong si Ryan Titazo, yung driver. Binabot kaya niyang buo? Hindi, tinatanong ko lang Hindi kasi kunwari pag inabot mo kunwari may pera, medyo gumaganon yung biro lang hindi magician yan, hindi magician yan. Mismo ako nagtatrabaho sa warehouse at alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayaring anomalya. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira, pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo, tiniraan mo si Miss Mago, tinira mo yung tiwala sa ni Parmali para sa halagang magkano, sinira mo lahat para lang sa malit na halaga. Nagpakasilaw ka sa pera, sana magsabi ka ng totoo. Kaya po namin sa madaling salita po, itong witness daw na ito, kilala niya yung witness na di umano daw di umano na binayaran daw ni Ontiveros through her lawyer and yung driver nung lawyer. Okay? So kaibigan niya, parang kakilala niya doon sa pareho silang empleyado doon sa sa warehouse na yon. Di ba? Mahalaga ho itong warehouse na ito kesyo meron daw itong yung mga expired. Siya kasi nagsabi na may expired daw. I think maganda talagang magandang gawin ni Attorney Topacio talaga hong i-demanda. I-file sa ombudsman yung kay Senator Ontiveros kasi hindi ho maganda yan presenting
fake witness o kaya ay paid witness, mahirap po yan. Dapat kasuhan talaga. Para bago pa po siya mahalal sa susunod na eleksyon, himas rehas na siya. Diba? O, ano pa? At the same time, yung abogado, kasi dapat yung, kung yun totoo kung totoo, dapat to matanggalan ng lisensya yung abogado.